Magkano nga bang nagastos ko sa pag-a-apply dito sa JET program? Isa sa mga rason nga kung bakit sa JET program ako nag-apply ay dahil walang show money. Ibig sabihin, hindi kailangan ng ganong malaking pera sa pag-a-apply. But then again, ang magagastos po natin ay depende kung saan po tayo nakatira. Dahil malaking bahagi ng ating gastusin ng ating transportation. Hatiin natin sa 5 parts ang ating application expenses. Screening, interview, pre-departure, departure at arrival. Ang pre-screening o ang document submission ang pinakaunang stage kung saan magko-compile ka ng mga documents. Ang mga gastos mo dito malamang ay mapupunta sa printing at sa photocopying. Hindi ko nalalagyan ng costing dahil nga meron namang kaming printer na siyang ginamit ko noon. Pinadala ko ang aking mga documents sa pamamagitan ng isang courier service. Siguro nasa 200 yung nagastos ko doon. Kung kayo po mismo ang magsasubmit nito sa Embassy of Japan in the Philippines, mas mapapamahal po kayo kasi kailangan nyo pang bayaran yung inyong pamasahe. Siyempre, idagdag nyo na rin sa gastos kung halimbawa kukuha pa kayo ng mga documents sa school, sa PRC o sa anumang ahensya. All in all, sa unang part ng ating application process, wala pang ganong gastos. Next, interview, demo at exam. Pagdating sa demo, makakagastos ka dyan sa mga gagamitin mong instructional materials. So, hindi ko nalalagyan ng costing kasi depende na po yan sa inyo. At bilang ang mga ito ay ginaganap nga po sa Embassy of Japan in the Philippines at dahil ako ay nakatira 10 oras ang layo via bus, medyo mahal ang ating transportation na umaabot sa 2,000 two-way. Plus syempre yung mga ngangatain mo sa daan. Sabihin na siguro nating 3,000. Ito optional to mga kabayan. Gusto ko kasi makapagpahinga ako at makapag-rehearse ako ng maayos bago yung araw ng interview ko. Kaya ang ginawa ko, sa hotel ako natulog. Sa hotel na pinakamalapit sa embassy dahil ayaw ko malate. Sabihin na natin na gumastos tayo ng 3,000 dyan kasama ng pagkain. Pangatlong part, pre-departure. Ito, obligado to na meron tayong medical na dapat sa DOH o DMW accredited na mga hospitals. At bilang wala nga sa aming lugar kailangan ko ulit bumalik na Manila. Medical expenses 7,000 plus pamasahe, pagkain. Sabihin na natin umabot din tayo ng 10,000 dyan. Meron din tayong binayarang direct hire fee, OWA, pag-ibig na umabot sa halos 7,500 pesos. Libre naman ang visa kaya walang problema. Pang-apat, departure. Siya nga pala, bago ko makalimutan kung wala kang passport, syempre may magagastos ka rin doon. Hindi naman siguro kalakihan ang magagastos mo sa pagpapapassport. Syempre kung wala kang luggage, kailangan mo pang bumili ng luggage. Payo ko lang din, huwag ka na rin ganong bumili ng mga damit, lalo na ng mga formal suits kasi marami ring ukay dito. Bali, ito na nga pala yung part na may pinakamalaking gastos. Pero depende pa rin yan sa sitwasyon at kondisyon natin. So nag-iwan ako ng 100,000 pesos sa aking pamilya. Of course, optional yan at hindi rin naman nila ganong magagalaw pa kasi by August 15 sasahod ka na rin. August 1 nga pala yung official start ng aking contract. At yung 100,000 pesos ay binaon ko po. Para saan? Para kasi yon sa aking apartment. 55,000 yan ang aking apartment. Kailangan kong bayaran yung 3 buwan na nagkakahalaga ng 165,000 yen o kapag i-convert natin sa peso, halos 65,000 pesos. Yung natira doon na 35,000 pesos ay pinagkasya na natin para sa ating mga babauning Pinoy food at syempre para sa ating ibang mga gamit, hygiene kits, and para na din sa ating omiyage o pasalubong para sa ating mga kasamahan dito sa Japan. Hindi naman yun required though, nag-alat lang ako siguro ng mga 1,000 to 2,000 pesos for that. Yung iba kasi ang binibigyan lang yung principal, yung vice principal at saka yung kanilang JTE. Sa akin kasi binigyan ko lahat since wala pa naman ata kaming 80 na faculty and staff. Kung tatanungin nyo, Cloud9 lang naman yung ating binigay. Kaunting tsokolate at saka mga dried mango and mga sweets. If I'm not mistaken, may natira pang ang 5,000 ata dun sa aking wallet. Pesos yun na naiuwi ko pa nung ako ay nagbakasyon pabalik sa Pilipinas. All in all, siguro nasa 100,000 to 130,000 yung ating kakailanganin. Ang maganda, hindi yun isang bagsakan. Anyway, yun nga palang apartment, hindi ka naman magbabayad ng 2 buwan. So parang siya rin. Hanggang dito na lang muna. Fall for more and see you when I see you. Matane, Jane.